So, I am Mentor Cindy Jersan Chin. I am a founder of Team Agrandize Worldwide. So, magingay nga dyan ang ating Agrandize, Team Agrandize. So, eto na. So, let me share with you my educational attainment. I was graduated as Bachelor in Elementary Education and also took up my master's degree major in early childhood care education and master's degree in major in administration and supervision at STI West Negros College. So yan po yung naabot natin sa buhay as we grow it, and also kasi po mayroon po tayong pangarap sa buhay, so kailangan po nating ma-attain yan. So di ba habang nasa standard tayo ng studies natin, marami tayong naiisip marami tayong gustong maabot sa buhay, most especially yung mga yapak ng nauna sa atin. And nauna po sa akin, eto po yung aking nanay. Dito po sa ating left side, birthday po yan ng tatay ko, and sa right side, birthday po yan ng nanay ko. And my mother is my teacher. And sinabi niya po talaga sa amin na kayo na ang gagawa ng gusto ko sa buhay. Yun, yung magkaroon ng master's degree, to become an administrator. Kaya po namin, kumbaga na-impart po sa amin ng aming nanay na pa-mindset niya sa amin, to become a teacher, you should also grow as, gagawin namin ang lahat to have the promotion. But as you have noticed, kahit 'di ba as an employee, nakikita ninyo birthday ng tatay, birthday ng nanay, however wala ako diyan. Yan yung isa sa mga pictures na nilulook up ko since the day na nag-work ako as a public school teacher. Nga until now, sumasakit yung puso ko. It is because hindi ako makapunta sa mga special occasions like that. It is because conflict because of my work. Diba? And then, I have my 2 kiddos already. Mayroon po akong 2 anak. And I am not legally separated, honestly speaking. So yun lang, with a valid reason, with a reasonable reason. And let's move forward. My life before I am worldwide. So, kung hindi ko naikwento sa inyo, I was once a service crew when I was in 4th year college. Although, yes, napupuna naman ni nanay at ni tatay yung pangangailangan namin kasi si nanay teacher, so may stable na income si nanay, and my tatay is a farmer, so napupuna naman. However, that time yung mindset ko kasi ayaw ko na mag-depend lang. For example, pangangailangan mo sa school, ayaw ko na mag-depend lang sa parents ko. Syempre, as a second of the family, yung lifestyle namin or pamumuhay namin ay sakto lang, at kontento na kami sa kung anong meron kami. O minsan nga kinakapos it's because nga 7 kami magkakapatid at pinapaaral ni nanay. Pero yun nga, it is because of my vision na what if tulungan ko lang yung sarili ko habang nasa 4th year college ako. So ito, naging service crew ako, and then when I was graduated, hindi muna ako tumuloy sa pagiging guro. Dito muna ako dumaan, lumihis muna ako ng direksyon. Kasi sabi ko, kapag when I am in the field of teaching, masustak lang ako into 4 walls inside the classroom, which is hindi na ako makapag-explore. That is why I decided to apply sa another field, di ba? Hindi ko lang niya to pagiging sales clerk pero inaral ko rin at mayroong taong nag-guide at nag-train sa akin to do how to become a sales clerk and how to become a customer service representative kinalaunan, kasi na-promote po ako as customer service that time. At dyan po ako nagtagal as sa SM department store as my second employer. And now after sa SM, naging private school teacher po ako, and now
previously and currently I am now a public school teacher. Okay? So, eto na. How barley helped our family. Paano ko ba nakilala yung yung ganito mga produkto? It is because of my brother na si Harold. So si Harold kasi siya ang unang bumili ng package which is gold package dito sa ating business, and then that time sasampa na siya sa barko. So kami naiwan niya dito sa Pilipinas. So kami ang sumalo ng kanyang packages, and most especially yung iniisip niya talaga, kaya siya bumili ng products na yon because of my tatay. Kasi si tatay mayroong rayuma, mayroong hypertension, and then yung mata niya ay mayroong cataract. So actually, I am very skeptical to this kind of product at first. It is because si tatay, years na po siyang umiinom ng boiling na guyabano leaves. Years na. Pero sabi ko, herbal naman yun. Pero bakit hindi nakakagaling kay tatay? Yan yung barley mo, Harold. Ang mahal-mahal pa niyan, pero hindi natin alam kung effective yan. Tapos ganun pa kalaki yung na-invest mo dyan. Yung parang ganun pa yung pinag-iisip ko sa kanya. Pero God is good. It is because ayan, yung mata ni tatay, alam niyo po ba, after 1 month of drinking our amazing barley, even us, hindi kami makapaniwala kasi minomonitor namin si tatay day by day ng kanyang BP. It was normal within every day nagno-normal yung BP niya, and kinalaunan yung rayuma niya, kung nakikita ninyo sa left side ay talaga yan, lumalaki from head to toe yung rayuma niya, and praise God kasi hindi na siya lumubo, lumiit na, and then most especially, alam niyo po ba, before si tatay uminom ng barley every year, na-admit si tatay sa hospital 2 times a year. So, we are very grateful kasi after 1 month na normal na yung hypertension niya, and then now 2 years, more than 2 years na si tatay umiinom ng barley, and good news, patype nga dyan ang good news, it is because na until now si tatay hindi po nakapag-admit na sa hospital. Diba? So God is great, God is good because of His God-given herb, and most especially, ito po yung mata niya. Hindi namin lubos akalain na yung cataract niya sa mata ay matutulungan din ng ating amazing barley. And not only that, my son is also have tinatawag nating asthma. Malagi yan. Every year po nasa hospital na kami niyan, at hindi po bababa ng 10,000 yung 3 days niya. As a mom, alam ko kung gaano kahirap at gaano kapagod magbantay ng isang anak na ganyan kaliit. Pero with the help of barley, until now, same po sila ni tatay, until now, hindi na po siya nakabalik at hindi na po sinusumpong ng hika. Diba? Praise God! And then, ito naman, when it comes to our, kung mayroon tayong I was allergic into dust. And then nai-irritate talaga yung yung mata ko when it comes to summer. So with the help of barley capsule. So yan po yung kumbaga, at first sabi ko kay Harold, okay, napatunayan ng barley na yan kay tatay. To see is to believe, di ba tayo? Pero sabi ko, what if to feel is to believe? Kaya sinubukan ko, and good thing na nagkaroon ako ng ganyang eye irritation, and na-try ko po yung barley, and talagang nag-take effect po sa akin. Di po ba? Praise God! Okay, so now, let's proceed. What was intrigued me most to join? Kasi sinabihan din ako ni Harold about that barley na maganda yung product, magbebenta-benta daw ako. Sinabihan niya rin ako na magbenta-benta. However, di ba, as a professional teacher, yung mga ganun ng mga intro ng mga licensed teacher, sasabihin mo, ay, ayoko niyan kasi benta-benta, baka anong sabihin ng mga tao sa akin, baka anong sabihin ng mga co-teacher ko sa akin na professional ka na, tapos magbibenta-benta ka ng barley. So, parang hindi ako na-trigger that time. Pero ito lang yung nagpa-trigger sa akin, nagbigay ng curiosity sa akin at nagbigay ng arousement out of my curiosity. Nagpa-intriga talaga. Bakit may ganyan kang alaga
sa I Am Worldwide. Paano mo yan nagawa? Ang laki na ng sweldo mo kumpara sa akin. Isa kang sigman. Pero, bakit nandyan ka lang sa barko? Pero bakit ganyan na kalaki yung na-income mo? Dito ako na-intriga talaga sa income niya. And eto na, dito niya talaga, nilatag sa akin yung business na tinatawag. And good news, kasi nung nilatag niya to, dito na talaga ako nagka-interest. And first thing that I've do, syempre kumuha ako ng package. At alam niyo po ba na yung package na kinuha ko, yung pinambayad ko sa package na to, ay niloan ko. Sino dito ang nakapag-relate? Ilang years na tayo being an employee, pero sabi niya, di ba may sweldo ka, malaki yung sweldo, pero hindi niya alam, syempre, kakarampot na lang yung sweldo. Tapos sabi niya, kaya mo yan, kaya mong kumuha ng malaking package. So sabi ko, sige, kaya kong kunin. However, hindi ko sinabi sa kanya na nag-loan ako para lang maka-join. And good thing, when I was started, sino pa dito yung may mga yung nag-start ng business na to, pero nag-loan muna sa bangko pa yan hindi lang sa mga lending, sa bangko pa po ako nag-loan just to invest in this kind of business. Kung relate ka po dyan, patay po dyan that I am. Kasi pare-pareho po tayo na walang ipon kahit po mayroong trabaho or mayroong tinatawag na stable na income pero walang ipon. Patay po dyan ang relate. And then after that, sabi ko, anong gagawin ko pagka-receive ko ng products? Anong gagawin ko dito? Hindi ko alam kasi di ba hindi ko linya. Kasi yung pinag-aralan ko, education. So, anong gagawin ko dito? Sabi niya sa akin, manood ka ng mga online trainings. Eto na, sumali ka, mag-join ka sa team natin. Pina-join niya ako sa team. Eto. And then, mayroon na kaming activity nila Mentor Ruby, Tide, Mentor Joyce. It's our Tuesday habit na kung saan after work, di ba? Every night yan, Tuesday and Thursday, we started 7 p.m. pero natatapos po kami 12 midnight. Hindi po ba ang lupit lang? Ganyan po kami kalupit. And however, aside from that, na sabi ni Harold na mag-research daw ako ng mga online training sa I Am Worldwide. And the first trainer na encounter at napakinggan is Mentor TJ. It's all about leadership training. At dito na nga namulat yung mindset ko to have my eagerness to change my habit every day. Kaya kung nakikita nyo, it's really Mentor TJ, the first person to change my mindset and also my daily habit. Yung sabi niya na kung gigising ka man lang sa umaga, na nagsuscroll ka rin din sa Facebook habang nagkakape pero wala kang income. What if starting today, magkakape ka, magsuscroll ka sa Facebook pero magpo-posting ka, and at the end of the day, hindi matatapos ang araw, mayroon kang income. Tama o tamang-tama? Dito na nag-start yung eagerness ko. Sabi ko nga, why if I try? Kung ano yung sinabi ni Mentor TJ, in-apply ko lang din sa sarili ko para at least may iba naman yung mindset ko, may iba naman yung habit ko everyday. Di ba? Para at least, sabi ko nga, sige, try ko nga. At alam niyo po ba, yung na-try ko, hindi nga nagkamali. Ito yung package na to, di ba, sa akin, anong tawag dyan, dumating. Yung in-apply ko lang, sabi ni Mentor TJ na mag-post sa Facebook your testimony about barley. Alam niyo po ba, within 3 days, napaubos ko yan yung products na yan within 3 days. And within 12 hours, mayroon pong nagbigay ng testimony na client ko mismo dito. Dito po sa local ko. So, that time, sabi ko ito, malupit kasi nakakatulong talaga yung product na to sa ibang tao, and at the same time, nakakatulong din sa akin kasi that was my 3 days
na pagbebenta ng barley na kung saan nakapag-income ako more than 17,000 kasi pinaubos ko po yung barley in just 3 days. So doon pa po talagang nag-fire up ako. Sabi ko, galing sa ano sa pagiging employment natin, sa pagiging empleyado, hindi tayo makakakita or hindi tayo makaka-income in just 3 days ng ganito kalaki, 17,000. First time kong magkaroon ng income ng 17,000 in just 3 days. Diba sa work natin, 1 month yan or more than. Diba? And aside from that, na nag-online ako, nagfo-focus po ako, sorry po sa mga paligid ko kasi nasa school po ako. Hiniram ko lang po yung office ni principal. Okay, so aside from that, eto, talagang ininvest ko po talaga yung sarili ko after class and before class. Diba sa night, mayroon tayong 8 a.m. na. So, aside from that, 8 a.m., nag-aano na ako ng routine ko. Yung sabi ni Mentor TJ na magpo-post sa Facebook. Diba? And then, pagka dating sa bahay, 6 p.m., after dinner, eto na, pinapakinggan ko na yung online. And then, Saturday, talagang nilalaan ko talaga yung oras ko dito sa ating daily habit. Okay, so nakikita yan ni Mentor Ikay na nag-online talaga kami niyan. Oh, ayan no, naka-online. Naka-on-cam pala, sorry. Naka-on-cam. It is because kailangan kong matuto, kailangan kong mag-focus. Ganyan po ako magbigay ng attention sa mga kasi gusto kong matuto at first. And eto na, aside from that, ito 4 days of wisdom. Class days po to. This is weekdays. From 7 p.m. until 10 p.m. po yan, talagang ini-invest ko po. Kumbaga, ayaw ko kasing magsayang ng oras because time is diamond. Kayo din nga, patay po dyan, time is diamond. Ganon din po ba kayo? Because the Lord says, I will teach you the way you should go and I will instruct you and advise you. This is Psalm chapter 32 verse 8. Kasi, dinala tayo ni God in this opportunity, pinakita niya this kind of opportunity kahit hindi pa natin alam kung paano simulan. However, there are people na ibibigay niya para matuto tayo, para bigyan tayo ng wisdom. And yung previous slides na yon, sila yung mga taong binigyan ni God ng wisdom and also they share their wisdom with us. Di po ba? So, pa-heart react naman po dyan kung nakakasabay and applying what I've learned. Ito na, nag-start kami. Thank you kay Mentor Joyce kasi nag-start lang po ako na mag-host. Host lang, katulad ni Mentor Noemi kanina. May sabihin ako ni Mentor Joyce kasi class days pa niyan. Mentor Cindy, mag-host ka sa ating ganito, sa mga habit natin, sa ating training. Yes, mentor ako kahit may klase yan. 6 p.m. Actually, yung out ko 5 p.m. So, 1 hour preparation lang yan pagdating sa bahay. Nakahando sa na lahat ng mga gamit. Tapos, i-ready ko na yung self ko for hosting. And, matatapos niyan 7 p.m. O diba? So, ganyan kahektik yung schedule. Pero, kung talagang nandyan yung eagerness mo at determinasyon to do the business and to learn how to do the business, walang imposible at hindi ka mapapagod kasi you are enjoying it. And now, I really enjoy what Mentor Joyce taught me na nag-start sa pag-host. Ngayon, nagiging speaker na. Hindi ako ganito kagaling na magsalita sa inyong harapan without the guidance of Mentor Joyce. And without the knowledge and wisdom na na-impart sa akin ng mga mentor, hindi ako makapag-lead ng aking team. So as of now, I am the one to take charge na nagli-lead ng mentoring sa ating team. So di ba? So ikaw isa ka rin ba sa mga pinupush ng mentor mo? So be pushy lang sa mga mentor mo kasi it will end up into greatness.
kumbaga ito ay starting point ng ating self-development. Di ba? So next, what motivates me to pursue in this business? Ito na tayo sa deepest why. Walang iyakan. My deepest why is these two kiddos in front of me. Ayan na. Hindi ko pa nga nakikita yan. So, alam nyo ba, sila yung deepest why ko. It is because as an employee, di ba, hindi natin may kakaila. We invest our time sa ating work. Maaga pa tayong gigising. Aalis tayo ng bahay, tulog pa sila. Tapos, darating tayo sa bahay, patulog na rin sila. So, these are my struggles kahit dalawa yung ginagawa ko, being an employee and having this business. And ito yung isa sa pinakamasakit na nakita ko along my journey. Kasi kinuhanan ko sila ng yaya para bantayan sila, para alagaan sila. Kasi ako nga, wala nga akong time. Pero ito na yung nadatnan ko. Akala ko they are okay, they are fine. Sa kamay ng yaya nila, okay naman sila. Pero ito lang talaga yung nagbigay sa akin ng motivation, ng eagerness, ng fire. Sabi ko, I handled 40 children inside the classroom. I am the one who had them. I am the one who take good care of those 40 learners inside the classroom. Pero, yung masasabi ng principal mo, ng mga co-teacher mo, you are the best teacher in this school. But it really breaks my heart yung sasabihin mo sa sarili mo that I am not the best mom of these two. Kahit dalawa lang, hindi ko sila maaalagaan. At ito yung nag-trigger talaga sa akin na kailangan kong madaliin yung pag-asenso ko sa buhay. I can't wait na maging 65 years old pa ako para bigyan sila ng enough time para alagaan sila. Kailangan kong i-push yung sarili ko para mabigyan sila as early as I could ng magandang buhay. Yes, sa pagiging employment natin, mabibigyan natin sila ng magandang buhay din. Pero ano yung pinaka maganda na the best way to give or express our love to them, di ba yung time? Kahit napupunan ng pagiging empleyado ng ating work, ng ating job, yung pangangailangan nila sa araw-araw, foods, shelter, financial support nandun. Pero yung love and care na kinakailangan nila, yung time na gusto nila para sa inyo, hindi nila ma-reach yan sa atin as a mom or as a parent. It is because of our job. Kasi nilamon ng work natin yung oras natin, at yan yung hindi natin maibigay, hindi natin naibigay sa ating mga anak. Di ba? Are you agree with that part? React nga kung agree ka. And this is the saddest part. Kaya gusto ko, kaya dito ako nag-fire up sa business. Hindi pwede na nagpaplano ako na magre-retire ka lang naman. Tapos bibigyan mo sila ng oras at atensyon. Hihintayin pa ba natin ng mag-retire tayo at the age of 65? Kung pwede naman natin, nandito na tayo sa I Am Worldwide, kung pwede naman natin itong pabilisin. Diba? So, eto, and aside from that, eto pa yung nagbigay sa akin ng inspirasyon. Eto, si Riley, mahilig siya sa cars. And palagi niya akong tinatanong every time na nanonood siya ng YouTube,
Mama, magkano yung Lamborghini? Mama, um, marami bang, need ba ng maraming pera para makapagbigay ng McLaren? Makapagbili ng McLaren na car? As in, na ano niya, na, as in, gusto niya na magkaroon ng sasakyan. And hindi lang ordinary cars yung pinapanood niya kasi pinapanood niya mga supercars lang. And the story behind this, actually, Mentor Ikay, ito yun. Last, December, plano ko sana na ipasyal sila sa Manila kasi I want to answer their curiosity kasi nagtatanong siya sa akin, Mama, paano magsumakay sa airplane? Kasi nakikita din nila, di ba? Maliit lang yung airplane. Paano nagkakasya ang mga tao sa airplane? So I want na ma-experience nila yon. I want to give the answer towards their curiosity mismo sa pagbigay sa kanila ng experience, real life experience. And sabi ko, what if punta kami ng Maynila, tatlo lang kami, papasyal, and then visit kami kay Mentor Ikay kasi ano siya as in parang value na value siya sa mga supercar, most especially sabi ko ipapasakay ko siya sa Lambo ni Mentor Ikay. Sabi ko mas lalo siyang mababaliw nito, no? However, napag-isip-isip ko, habang nagkakape, coffee is life. Oh, may ano talaga, may pagkukunan ka talaga na hugot habang nagkakape. Sabi ko, yung pera na i-invest ko kapag mamamasyal kami dyan sa Manila, hindi lang yan 50,000 eh. Kasi mga batang kasama mo, mamamasyal pa. Ang mamahal ng mga bilihin dyan sa Manila, mag-hotel pa, parang ganun. 3 days is not enough. I think it's 1 week na pag-stay para maano talaga namin yung bakasyon na tinatawag. So sabi ko, pagbalik ko dito, wala na. Hindi na goodbye na sa perang maiano namin, maigagala namin doon. So doon na lang, sabi ko, what if ibili ko ng sasakyan. Dito ako na-inspire sa kanya. Nakikita nyo ba yung gigil niya? Kahit ordinary cars pa lang, pero feeling niya supercar na yung dinadrive niya. At feeling niya marunong na siyang mag-drive. No, nakikita niyo yung gigil niya talaga sa car. Dito ka mai-inspired sa kanya na nasabi ko, ito yun. Gusto ko magsisimula sa akin as his mom. Na kung saan yung dreams niya magiging possible kapag mayroon kang dedication, magiging possible sa taong mayroong dedikasyon at may goal sa buhay with your faith in God. So dito yan mga mentors, kaya kung palagi niyo ako nakikita sa mga Zoom, sa mga trainings na naka-on cam, kasi ito yung mga inspirasyon ko. Ginugugol ko talaga ang oras ko sa I am. They are not my excuses anymore, kundi they are my inspiration. Kaya maraming nagsasabi na busy sa work. Yes, busy tayo sa work. Pero hanggang kailan ka maging busy sa work mo na kung saan hindi mo naman makukuha ang pangarap mo? Most especially, I want to be the first person na maging inspirasyon ng anak ko. And I will be the first person na magbigay sa kanya ng inspirasyon na talagang all dreams come true, will become true kapag mayroon lang tayong determinasyon sa buhay. At may faith kay God. And alam niyo po, nung tumawag ako sa kanya, nag-video call ako sa kanya. Kasi hindi niya alam na nag-process na ako. Nag-video call ako sa kanilang dalawa na sa loob ng sasakyan. Yan si Riley. Umiyak. And he
told me, Mama, thank you. So in those words na, those expression sa kanya, doon ko talaga na-feel na everything is worth it. Yung pagod, hirap, puyat. Kasi makikita mo sa kanya at mapafeel mo sa kanya na walang imposible kung ikaw ay nangangarap. And the first thing para ma-achieve natin yung super car na ina-achieve niya, it should start within me as his mom. Hindi tayo sabi ko sa kanya, hindi tayo makakabili ng supercar kung hindi ka marunong mag-drive dito sa ordinary car. Kaya binili ko to para sa'yo, para i-drive mo muna to, para kapag time na mayroon na tayong supercar, ikaw ang una-unang magdadrive. Di po ba? And aside from that, I am so grateful dito sa business na to. It is all worth it, yung mga paghihirap ko. Kasi ito, as you have noticed or as you have heard, as you have heard, kami pong mga guro, we are well known sa London here, London there, London everywhere. Kahit po and naglulong po kami kasi kapos po yung sweldo namin, kahit po sa mata o sa pandinig ng ibang tao ay malaki na, pero in real life kapos po. Diba? And every time po na mayroong, honestly speaking, every time po na mayroong okasyon, most especially sa kanilang dalawa, birthday or sa school events nila, ako po ay nagka-cash advance ng bonus ko, which is 20,000. Diba? So, I am grateful kasi nga, baka sabi nga dyan, worth it lahat ng pagod at paghihirap natin with doing this business. Kasi, yan po, birthday ni Amber, it's her 5th birthday. It cost 35,000 and hindi na po ako nag-loan dyan. Yan po yung ginastos ko dyan. Galing po yan sa I Am Worldwide. Galing po yan sa ipon ko dito sa business na to. Ito, yung activity nila sa school, because you want to be the best mom for them and you want the best for them. Ayoko na mapunta lang siya sa first, second, and third. Kasi di ba, I want to impress also my son na I am the best mom to him. Kaya ito, nag-donate sa school ng 20,000 just for his crown. And alam niyo po ba? That is from I Am Worldwide, from this business. Kaya napaka-grateful ko dito sa business na to. Kasi lahat po, every minute na pagod natin, katumbas po niyan ay talagang malaking impact sa buhay natin. It's really a life-changing. And lahat po ng gala namin, every time, kasi nasa Negros po sila. It is because iniwan ko dun sila kasi hindi ako makahataw dito sa business na to kapag nandyan silang dalawa. Makukulit kasi. So, sabi ko sa kanila, and I also promised, nag-declare ako dyan kay Riley. Sabi ko sa kanya, dyan ka muna mag-aral kasi hahatawin ko ang I Am para magkaroon tayo ng sasakyan. Hindi ko lubos akalain na makukuha namin to. And every time na uuwi ako sa Negros, lahat po ng gala namin nung hindi pa ako nag-invest dito sa I Am Worldwide, talagang nagka-cash advance ako ng bonus. Kasi alam ko naman yung 5,000 lang yung ibabaunin natin. Nanghihingi sila ng date sa'yo. Syempre as a mom,
'Di ba? You want the best for them and you want to give everything for them, kahit pang date lang, ilulong ko pa, uutangin ko pa. So dito, date kami. Pina-experience ko kay Riley na sa kanila na kumain sa Vikings, na-amaze siya. Sabi niya, mama, balik tayo dun ulit. Sabi ko, sure. Kasi may sasakyan na tayo. Yung ganun. It's really fulfilling. Yung hirap at pagod mo, kakatumbasan ng happiness ng mga anak mo. Yung hindi man sila materialistic, pero every time na uuwi ako sa kanila, I spend time with them na kung saan worth it yung pag-uwi ko, kasi nilalabas ko sila sa mga expensive restaurant kung ano yung gusto nila. Hindi naman sila spoiled sa akin. However, nilulubos-lubos ko yung mga panahon na nandyan ako. Kasi for example, nagbabakasyon na ako 1 week lang. So, nilulubos-lubos ko siya talaga. So, yun. To end this story, sabi ko sa kanya, nagtanong ako, bago ako talagang kumuha o nag-process ng car, sabi ko kay Riley, sabi ko, Riley, kasi sabi ko sa kanya, pupunta kami ng Maynila eh. Yan yung unang plano, plan A. Pero di ba nag-change? Sabi ko, what if hindi na tayo magbabakasyon ng Maynila, hindi ka makakasakay ng airplane. What if time will come na mayroon tayong car? Ano yung nasa isip mo? Ano yung nasa iyo? Sabi niya, di mas mabuti kasi mas marami pa tayong mapupuntahan at mapapasyalan. And yes, totoo. Totoo yung sinabi niya. Kaya dito ko pinag-pray kay God na kung ano man yung will mo, yung ano man yung discernment mo para sa akin, I will accept it, God. Kaya ito, nag-try lang ako talaga, and kapag sigad na yung ang bibigay, everything comes smoothly. Walang kahirap-hirap talaga. Walang kahirap-hirap yung sasakyan na to, promise. So, eto na, let's proceed. Tama na yung emo. Eto, let me read you some of the verses na tumudok mismo sa puso ko. The Lord will fight for you. You only need to be still. Kasi, di ba, as a mom, sabi nila, ang layo mo naman sa mga anak mo. So, bakit ang layo nila sa'yo? So, ang daming mga negative na naririnig, ang daming negative feedbacks, and also sa pagiging dito sa school, maraming criticisms, maraming taong nagja-judge sa'yo. Basta maraming negative feedback about what you are doing, although you are doing good and right towards them, pero you cannot control their minds na pagsabihan ka ng negative. Ito lang kasi yung pinanghahawakan ko, kaya ako naging fulfilling in this business. As long as you know that God is for you, it doesn't matter who against you. Diba? Patet nga dyan ang amen. Amen. So, my journey towards success, ito yung ipapakita ko sa inyo. Bakit? Ano pa yung mga sakripisyo na ninanas ko? So, I started pa isa-isa lang na box. Diba? Sa business na to, 3 box, and ito kasi diba I'm being very consistent sa business na to, and ayan, parang hotcake yung barley natin. Pagkakuha ko mismo sa LBC, kahit maraming tao sa LBC, na humihiram ako sa staff ng cutter, binubuksan ko, nire-repack kasi magdi-deliver na ako, commute days sa bus. Yung travel ko from LBC pakadto sa destination is 1 hour, 30 minutes, yung ganon. Pero yung binibili sa akin, 1 box lang. Diba? Pero sabi ko, I enjoy. What is important for me ay makatulong ako sa tao. Kahit 1 box lang yung kahit 1 box lang yung binibili nila. Diba? And then, eto,
kasi walang office dito sa Iloilo. There are times na dyan nagpapasuyo ako dyan sa Manila, and kapag uuwi ako ng Negros, sinasabay ko na lang. So ito yung bagahe ko, yung bag ko, tapos yung bulto-bultong barley natin, package. Sumasakay po ako sa Ruro. This is for almost 1 year and 6 months na. Ganyan yung mga routine ko para lang matulungan yung mga leaders natin, para lang marami tayong matutulungan. And hindi rin natin makakontrol yung weather. Okay lang kung mainit. Kung mainit, mainit na mainit. Tapos ganyan, kadami yung kakargahin mo, ikaw lang mag-isa. Napakabigat. There are times na mayroong pay-in for silver package. Just one day. At ako lang po yung nagbibit-bit doon. Tapos struggle pa kasi kapag uulan, yung paper bag natin nababasa. Wala kang magawa kundi hanap ka ng masisilungan, and then baba ka ng Ruro kasi hindi pwedeng iwan yung bagahe mo sa baba. Iaakyat mo ang ganyang kadaming bagahe, tapos bababa ka ulit, ganyan din kadami. Tapos siguro mga 1 kilometer pa papuntang from barko papunta sa sasakyan mo na tricycle pa, ilang excuse me, ilang sakay pa papunta dito sa location ko. So nakakaano lang na kapag babalikan mo, talagang maiisip mo na it's all worth it ang makatulong sa mga tao. Ayan. Yung honestly real talk, yung hindi nakikinig sa mga training, yung may mga leaders tayo na mens pasabay, tapos okay lang kasi leader mo sila, walang may bibigay na additional na pamasahe sa'yo kasi nga ikaw nga ang nag-introduce na ikaw na yung sasabay. Pero alam niyo po ba, binabayaran ko rin po yan, yung package na yan, para maka-save sila sa shipping fee. Pero yung shipping fee na yan, na it costs 200, 300, mas malaki pa yung binabayaran ko sa bus kapag ako yung magbibitbit. Tapos hindi lang yan sa bus, syempre sa mga iba pang mga transportation na sinasakyan ko, kasi hindi ko kaya. Kailangan ko siyang ilagay sa isa pang upuan, tapos babayaran ko. Pero hindi yan alam ng mga leaders ko. Kasi ayoko na negative din sila sa akin. Kaya sabi ko okay lang, ba? Kaya sa atin, starting from now, let's give empathy and sympathy to one another, kasi hindi mahirap at hindi din, most especially nagsa-start pa lang tayo, no? Hindi tayo mayaman, nagpapayaman pa lang tayo. Diba? So let's give empathy or sympathy to one another, para ito yung sinasabi natin na tulungan. Diba? Hindi lang tayo hindi lang pwede na mentor mo lang yung tutulong sa'yo. Dapat ikaw din, tumulong ka din sa mentor mo. Di po ba? Party react lang po dyan. And eto yung iba ko pang story. Natatagalan. Eto, hindi ako marunong offline pa. However, tinry ko lang. There's no harm in trying, di ba? Kaya tinry ko lang na mag-talk. And yes, alam niyo po ba, nag-PE.
copper package. And I am very grateful kasi first time ko yan mag-offline talk pero may copper pay-in ako na odds that time. So sabi ko, ito na. Sabi ko, okay God, ano na, natuto na, tinuruan mo ako kung paano gawin itong business. And ito, kahit nasa loob ng merkado, sa loob yan ng merkado, nagtutok, and then kung hindi kaya ng client na bumili ng isang box kasi nasa merkado nga, pero marami yung pera kasi business din. Sachet lang, and then I create my own flyers kasi hindi ko pa alam na mayroong parang flyers dyan sa office. So, I mean, my own. Kumbaga, kung ganun ka kadesidido, lahat gagawin mo eh. Magbe-brainstorming ka talaga kung ano yung dapat mong gawin at ano yung nararapat gawin para marami kang taong matutulungan. Because your instinct, dapat mayroon kang maraming taong matutulungan. Hindi pwedeng mag-stuck lang dyan. At ito, I'm invading our municipality of Barotac Viejo. Pinasok ko na sila. At ayan, napagbentahan ko sila ng barley. At ngayon, member nat, ito yun. Nagsistock ako ng products kasi hindi natin mamamalayan mayroong magchat-chat sa'yo na kumari mo. Ayan, kumari ko to. Ninang siya ni Amber. Sabi niya, Mads, order ako sa'yo ng barley. And after class, ayan, pagkatapos mo ng klase, diretso dyan. And after ng deliver, attend ng training kaagad. Kumbaga, walang sinasayang na oras. And eto, mayroon akong grateful ako kay Tita Nima. Siya yung unang leader na nagpatok sa akin. This is Father Condino. Sa Kalinog pa kami pumunta. And one thing, at this time okay pa kasi available pa yung hubby niya to drive us papuntang Kalinog. So it takes 2 hours papuntang Kalinog from my location papuntang Kalinog. And then sabi ni Tita Ma'am Cindy, mayroon tayong sanang talk sa Ahoy. Ahoy is 30 minutes away from here kay mentor Girly Dulos yun ng mga location. So sabi ko, tita si Tito, available ba siya? Sabi niya hindi, nasa Maynila. Sabi ko ito na yung struggle kasi mayroong ipapatok yung mga leader pero hindi kami makapag-offline talk. It is because walang service. And ito, mag-isa lang din, offline talk, nagbo-boost. Nagbo-boost, offline talk at travel ka ng 2 hours papunta sa location. And good thing, kasi that time, napapa-on the spot natin yung mga client natin. Nagchat-chat lang sa akin, ma'am, kamusta about our barley, pero sabi ko puntahan na lang kita kasi Saturday naman ako available naman ako Saturday, so puntahan na lang kita, dadalhan kita ng barley. And then yun, pag talk ko sa kanya, nag-ots ng silver package. At ayan, deliver tayo sa mga iba't ibang places dito sa Iloilo, north and south. And ito, mayroon akong video. Actually, nag-sink in lang to talaga sa akin when I was started na mag-offline talk dito sa business. Di ba nag-start ako dito sa umaga, pero ito parang binibless talaga ni God kasi starting na marunong na akong mag-offline talk at yun, may pay-in na, mayroon nang nagpapa-talk. And then ito, after class to, hindi pa ako marunong talaga to mag-speech kasi hosting nga lang ako, pero tapos nakikinig lang kila Mentor Joyce, pero nag-sink in lang talaga sa akin, what if i-document ko to? Kasi wala lang, gusto ko lang i-document, hindi ko alam kung magagamit ko to o hindi, pero
ito pala yung time na magagamit ko siya. So, sorry ka sa mga sinasabi sa mga words ko na inappropriate, pero at least I will give you our my experience, real life experience doing this business after po ng klase ko. Parang hindi mag-play. Ayaw mag-play, means naglag. Nakakapaghintay pa ba kayo? Alam ko gutom na kayo kasi ako gutom na. Pero saglit lang to kasi dito lang tayo na stuck kasi dito lang talaga nakakahugot ng ng inspiration sa buhay ko yung ganitong sitwasyon. Okay? So, pa-heart react nga po dyan if you are inspired by my sharing. Parang ayaw, mens. Kailangan na siguro nating i-let go. Charot. Ay! Wait the program to respond. Hala, nagluluko na yung yung laptop ko. Parang hindi tayo tutuloy. Sige, wait lang. Mentor Noemi, please take it away muna. Ayusin ko muna. Thank you. Ayan, grabe po, no? Ang dami pong nag-hug. Ayan, virtual hug kay Mentor Cindy. And sobrang daming mga magagandang messages. So, yan, type I am inspired kung kayo po ay na-inspired sa napakagandang sharing ng ating pong Mentor Cindy Chin. And so, I'm also inspired po, no, sa mga napakinggan ko. Mentor Cindy, yan, discussion commercial po how to pronounce aggrandize. Okay. Yan po, no. Mentor Jen, yun. So, quick aggrandize. Yan. Yun po yung tamang pronunciation. Ayun. So, grabe, Mentor Cindy. Yan. So, excited na makabalik ka agad sa mga yan, I am inspired. I am inspired. So, salamat po sa mga nagpa-participate. So, grabe po, no. Nakakatuwa po, nakaka-bless. And, ayan, may magpapaampun pa. Mentor din, magpaampun na tayo kay Mentor Cindy. Ayan, excited kami magpaampun sa iyo, Mens. Ayun, nagbabalik na po ang ating pong mentor. Ayan, so habang inaayos niya, so grabe po, Mentor Cindy, sobrang daming nag-hug sa iyo virtually. Yan, and power hug din sa iyo, Mens. Yan, so grabe. Nakaka-inspire yung sharing mo. And super mom, super amazing talaga. Super mama. Ayan. Ayan. So, basahin natin, no? Aggrandize, increase the power, status, or wealth of. Sa mga curious din po. Ayan. So, thank you, Mentor Jen, for sharing. So, Mentor Cindy, ready na po ba kayo? Ayan. So, okay. And nandito ako ngayon sa kakalabas ko lang sa bahay. Ang aking prospect, aking customer na kung saan bumili sila ng products ko. And then, nag-down payment for availing the package. At ngayon, naglalakad ako mag-isa pauwi ng bahay. So, kailangan ko na talaga ng sasakyan. Car! O, diba? So, this is my place. So, ang dilim ng paligid ko. But then, kakayanin para sa future. Ayun lang. Madilim. Madilim talaga yung nilalakad ko and yan yung struggle. So ngayon, kahit gagabihin ako sa pag-offline talk, okay na okay kasi mayroon ng sasakyan. At mismo ako yung nagda-drive. And eto, Tita Gina from Gimaras, she is a principal. Actually, online ko lang siyang na-met. So, kaya wag kayong mabahala kapag marami tayong negative na mga relatives kasi wag tayong mag-focus dun sa kanila. Mag-focus tayo sa taong willing na magbigay ng time at saka willing na
tutulungan natin. So Tita Gina is from Guimaras, and yung trust niya talaga sa akin ay napakalaki. Kaya sabi ko sa kanya, Tita, uuwi ako dyan kasi nasa Negros ako that time. So sabi ko, Tita Gina, yung ano mo, yung silver package mo, ako na po yung magbibitbit para mag-meet na rin tayo. So nag-meet kami sa Iloilo City niyan. First meet, and hanggang ngayon nagmi-meet pa rin po kami sa city. So grateful lang. At ayan, di ba, at first ano pa lang tayo, 1 box, 2 box, 3 box. And ngayon, nagre-reorder na tayo ng team. That is, I am Worldwide Iloilo na office. And eto, 1 day transaction, 10 business partners in just 1 day. Diba? So, ang galing. And ito, yung sinasabi ko sa inyo na one of my sacrifices, naka-uniform pa yan, that is lunch break. Kumbaga, hindi ko talaga sinasayang yung oras kasi time is diamond. Kahit lunch break, hindi po ako nagla-lunch kasi inuuna ko po yung mga taong nangangailangan ng tulong ko. And God is really great kasi on the spot po yan na nagbayad sa akin. Nag-message na siya na, Ma'am Sins, pwede ka ba pumunta sa akin dito at discuss mo about your barley? Ayun lang. And then, diniscuss ko naman sa kanya. And in just a matter of 45 minutes, wala pang 1 hour, kasi may biometrics kami dito. So, naghahabol talaga ako ng oras. After that, odds and process agad sa Bacolod office ng ating transaction. And ito, Saturday, mayroon tayong Eagles Habit, pero after ng habits natin, nagpa-process ng mga PE ng mga new business partners. And ito, aside from offline talk, lunch break, lunch break din to, nagpapadala ng mga products sa ating business partners nationwide through LBC. So walang kain, but it's all worth it. Hindi kung nanonotice ninyo ngayon, di ba ang taba ni Mentor Cindy? Ngayon, now you know kung bakit nangangayayat si Mentor Cindy kasi hindi na nagla-lunch, kasi inuuna ang pagtulong sa kapwa. And ito, papakita ko talaga sa inyo na yan mga transactions, hindi man products, pero mga new business partners natin, tayong nagtatransact, that is lunch break. Lunch break po yan. Kasi kapag hapon na, close na yung mga Palawan remittances, na isa pong struggle sa amin dito sa location ko, wala po kaming bangko dito. Nagde-depend lang po kami sa mga remittances, kaya ganito po ka-struggling yung business dito sa amin. At the same time, wala pong office. And ito po, new business partner, nag-lunch lang, nagyaya lang sa akin nag-lunch, gustong kumausap, OFW from Bahrain. Kasi gusto niya lang din gusto niya lang i-open up ko sa kanya about the benefits of Barnet, about our business. Hindi ko na hindi ko na expect na mag-on the spot pala siya, kasi ang sabi niya sa akin, mag-usap muna tayo bago siya mag-decide. So yun, on the spot, this is Saturday. So kailangan talaga kapag ginagawa natin ng business na to, if you really want the best result, wala tayong sinasayang na oras. Diba? And ito yon, let me share with you a quote. Everything will work out in the end. You don't need to know how, kung ano man yung pinagdadaanan mo, ano man yung nararanasan mo at this point, it's okay. Hindi mo man yan alam kung saan ka papunta, kung ano pa yung mararanasan mo na mga obstacles. What is important, you don't need to know how, you just need to trust God and know that it will. Focus ka lang, you just have the laser focus towards your goal. Bakit mo ginagawa itong business na to? It is because nga sa akin, because of my deepest why. Dahil nakafocus ako sa deepest why ko,
Kaya kahit anong hirap, anong obstacles na dumadaan sa akin, aside from family matters, aside from business, sa mga leaders mo na mga matters dito sa school, sa workplace mo, talagang at the end of the day, kapag i-lift up mo lang yan kay God, mawawala yan lahat. And by tomorrow, hahataw ka ulit. Kasi alam ni God yung desire ng puso mo. Na tutulong at tutulungan ka niya. So, my little achievements in 2 months. 2 months pa lang to nakapag-achieve na po ako ng Give Me 5 bonus. And yun nga, before, naalala ko kay Mentor Elsa, yung re-order ko sa kanya, ngayon pa re-order worth 5,000 lang muna kasi gipit pa. Pero in just a matter of 2 months, ganyan nakadami yung mga reorders ko. And alam niyo po ba, 1 week ko lang yan nabenta. That's how great is God. Kung alam niya yung desire ng puso natin, tutulong at tutulong siya sa atin. So, testimonies. Ito yung unang testimony. It's really fulfilling na nagkakaroon ka ng mga taong natutulungan through His God-given herb, kasi may mga taong nagbibigay sa'yo ng testimonies. Ito, si Tito Wilfred, hindi normal yung pag-ihi niya, mayroon din siyang kidney problem, pero natulungan ng barley in just a matter of 1 month. Ito si Tita Warley, malignant na yung bukol niya, pero sabi ko sa kanya, I suggest, Tita, uminom ka ng barley 4 sachets a day, 2 sa umaga, 2 sa gabi. Within 1 month, nagpa-check up siya after 1 month. Yung malignant na cyst niya, naging benign na. And ito, yung creatinine, 1 month niya lang ding ininom, yung high creatinine niya naging low na. At ito si Tita Gina, yung kanina na dinalhan ko ng silver package, kasi yung problema niya daw ay insomnia at saka vertigo, hindi siya makatulog. And then, hindi niya alam yung pakiramdam niya. So, alam niyo po ba, sabi niya, hindi niya pa naubos yung 1 box na barley. Hindi niya pa naubos. Siguro mga 7 sachets pa lang yung nainom niya. Grabe na yung epekto sa kanya. Ang galing na ng epekto sa kanya. Diba? So, achievements and income of our team, hindi lamang ako. Ito ay ilan lamang sa mga achievements and income sa ating team. So, hindi lang ako ang nakapag-give me 5. Also, our leaders and some of my income as a public school teacher doing this as part-time. And ito naman, yung sayings na iiwan ko sa inyo. Let the miracles that God did serve as a lighthouse that will remind you of life's purpose. Ano ba yung purpose natin dito sa mundo ibabaw? Is it pa-easy-easy lang ba? Are you contented of what you are doing right now? Or you will be the fire to give hope to everyone? Ano ba ang mission mo sa mundong ibabaw na to? Yes, nakakatulong ka because you are an employee. Pero ano pa yung mas gusto ni God? Di ba pinapa-visualize tayo ni God? Kasi yan yung gusto niya na marating natin sa buhay. It's in Jeremiah 29:11. Ano ba yung purpose mo? Bakit ka nandito sa mundong ibabaw? Diba? Gusto mong makatulong sa parents mo pero after 65 years pa. Ganun? Depende sa'yo. Pero ito lang yung masasabi ko. Gawin mong lighthouse kung ano man yung pinapa-discern sa'yo ni God, yung pinapa-visualize niya sa'yo. Kasi dyan mo makukuha o dyan mo makukuha yung tinatawag na life's purpose mo. So what triggered me to never give up besides of those circumstances, obstacles in life? Eto, I have my own dream board. Nahihiya akong ipakita to sa inyo kasi syempre inedit ko talaga. So the first thing,
na na every time before I pray and after I prayed, pinag-pray ko to kay God kasi ito yung pina-vision niya sa akin eh. I want to have a car. I want to have a team. I want to have the best life that I could as early as I could. Ayan. Kaya, kung nakikita ninyo, hindi pa ako dito, na-edit ko, top 20 movers sa Team MVP, top direct sellers sa Team Eagles. Yan, marami pa po yan, na-edit ko pa po, na-print ko na nga lang. And aside from this, may handwritten din ako na goal board. Pinapakita ko lang nga lang sa team ko. Alam niyo po ba, yung mga movers na yan, yung mga top na yan, ini-edit ko lang siya. And unexpectedly, at the end of the month, nagulat ako. Isa ako sa naging top. Kaya, yung mga nangyayari sa akin ngayon, na binivisualize ko lang before, nangyayari talaga because of God's will. And, continue lang to na mag-dream. Yan yung dream board. Kumbaga, slowly lang natin nakukuha, pero at least nakukuha at binibigay ni God. Diba? Yung bahay ko with interior design. Hindi lang siya physically, kundi pati loob. Pinavisualize ni God, di ba? So, makukuha natin yan. And as you could see, nasaan dito yung, ayan, kung nakikita nyo yung yung bahay ni yung room ni Riley's room, yun yung panganay ko na lalaki. Makikita nyo, di ba? Mayroong mga sports cars. Kahit tigaan niya. Siya yun. Sabi ko, gumagawa ako niyan. Sabi ko, Toto yung tawag ko sa kanya. Toto, in Ilonggo. Which means baby, yung ganun. Ano yung gusto mong room? Pagdaki mo, or what do you want na mga design ng room mo? Sabi niya, Mama, I want na mayroong car. So, nag-google ako. Sabi ko, you want this one? Sabi niya, yes, Mama. Oh, yan. Kasi addict talaga siya sa mga super cars. Oh, di ba? So, and siya yung nagpakilala sa akin ng Tesla. O kaya may Tesla. Ito, Tesla to. Tesla yan. Siya yung nagpakilala, Mama, magkano yung, kanina yung sinabi ko siya, Mama, magkano yung Tesla, McLaren, Lamborghini? Sabi ko, Toto, ano yung Tesla? Hindi ko alam. Sabi niya, ito, ako yung nakakatanda, pero hindi ko alam yung mga sasakyan. Sabi ko, pitmalo naman to. Ganyan pala yan. Parang kotse ni Batman. Oh, yan na yung pinag-uusapan namin. And ganyan na introduce. At dyan, na-open yung eyes ko to visualize na kailangan namin ng sasakyan para, ng first car para sa kanya. And eto, God's timing is forever accurate. Just believe, trust, and allow it. Diba? Hindi ko na paano yan kasi ito na, fruits of hard work. Yung kanina, nadi-dreamboard ko lang sila. Kahit nga sa Team Visayas, nadadala tayo as top mover dito. Dito talaga pinapakita ni God na everything are worth it. Unexpectedly, binibigay niya sa iyo yung blessings. Hindi ko lubos akalain na ganito na yung kalalabasan ng efforts na ibinibigay ko at ini-invest ko in this business. And I'm so grateful kasi and proud to represent our Team Eagles sa buong Visayas.
And kukunin natin yan. Monthly na. I declare. Thank you, Lord. And from Team MVP, Team Eagles, Team Kingdom, and nakaka-proud sa lahat ng movers ng Visayas. Kabilang yung Team Eagles sa top, sa nagiging top. And ito lang yun. Faith over fear. Alam niyo po ba? Kung wala yung I am worldwide, hindi ako makapasok sa casa. Kung wala yung I am worldwide, hindi ko alam kung paano pumasok dyan. Kasi kahit pagpasok pa lang sa casa, hindi ko alam, chinachat ko pa si mentor. Nagtatanong pa ako sa mentor, paano ako papasok dyan? Paano ba pumasok dyan? Baka kasi paalisin ako kasi akala ko, yung thinking natin kapag first time mo sa casa, yung mayayaman lang makakapasok dyan kasi may pera, di ba? At bibili ng sasakyan. Pero sinabihan ako, wala, pasok ka lang dyan. Sabihin mo, titingin ka lang ng unit tapos feeling mayroong kang milyon sa bulsa mo. Kaya ito yung first picture. As you that this is my first time sa casa. At talagang ito kasi yung casa na to ng MG, dinadaanan namin from Ceres Terminal, from bus station papunta sa city. I'm always glance sa blue na MG car to kasi favorite ko talaga yung blue. So I'm so in love with this car. So sabi ko hindi pwede, dapat babalik ako. Makaka-drop by ako dyan kasi gusto ko siyang tingnan, gusto ko siyang hawakan, yung mga ganon. So, pero hindi ko alam kung paano mag-start, hindi ko alam kung paano. So, yan, tinuruan ako, and yan, naging addict sa casa, mag-isa lang, Mentor Joyce, hindi alam yan, yung team hindi alam yan, ako lang mag-isa, and this time, eto yung nasa baba, kakatapos na to ng kasal ni Mentor Jovina, nag-drop by pa rin ako sa casa, sa Negros. Sa Negros no, kasi Negros at Iloilo yung choice. Hindi ko alam kung saan ako magpa-process ng car. It's either ba sa Negros or sa Iloilo. Pero sabi ko nga kanina, if God's will, kung kanya talagang will, everything comes smoothly. Hindi ka makakapili kasi will niya na yon. So, ayan. Ito lang, ang nag-keep sa akin, God keeps His promises. Kung ano yung tinitibok ng puso mo, kung ano yung kinakagigilan mo, that time, sabi ko lang sa sarili ko, God keeps His promises. Pinanggigigilan ko lang siya talaga. And ito yon, God is going to give you more than you asked for. Just more than you asked for. Just believe it. Diba? And His provision, my last day as a commuter. Ito na, with my best friend, nagpa-picture talaga ako niyan. That is my last day being a commuter. Yung best friend ko, may ipopost ko mamaya sa Facebook ko. Actually, nakaupo dyan siya sa likod ng Mirage. Sabi ko sa kanya, nung Friday, may class hour, sabi ko sa kanya, Bes, pasyal naman tayo sa city kasi kakain lang tayo ng ramen. Yung kinainan namin nung nag-shoot. Kain lang tayo ng ramen kasi gusto kong mapatikim sa'yo yung authentic na ramen. Pasyal lang tayo kasi hindi na tayo nakapagpasyal since January sa city. So, yun. Sabi niya, sige, pasyal tayo. Tapos, sabi niya, sige, ikaw sa ramen, ako sa Starbucks. Sabi ko, sure, why not? Pero, ang aga-aga namin dumating sa casa, sabi ko, Bes, muna tayo, magkasa-happy muna tayo sa Mitsubishi. Kasi, yun pala, kukuha na kami ng sasakyan, hindi niya alam. Akala niya, sinisales stock pa lang ako ng agent, akala niya kung ano yung kasi, first time niya rin sumama sa akin, at first time niyang maka-witness na pag-process ng car. So, yun, nakuha na namin yung car. And, ito na, Meet Sirius, the name of our car, team car.
which is the brightest star among the galaxy. Bakit? Kasi yan yung pinadiscern sa akin ni God, that one of our team will be also the brightest star in I Am Worldwide. Di ba? Kay Mentor TJ kasi nakanta kaya mong abutin ang mga bituin sa basta lakasan lang ng loob, tibay ng loob at tiyaga. Oh, nakaka-inspire ba yung kanta ni Mentor TJ? At ito na, nakuha na namin si Sirius. Okay, team, so ito, let me share with you, kasi 1 month na si Sirius sa amin. Ito na, everything na mga transaction namin ay napakabilis na. Alam niyo po ba, 1 week pa lang si Sirius may offline talk na. Yan, si Tita Nima, walang service na magpipick up ng products sa LBC. Sabi ko, tara tita, ipag-drive kita. Kuha tayo ng products mo kasi that time may papag-deliveran din siya. At ito, si ito, yung second picture, malakas po yan yung ulan. Bumabagyo pa that time. Kung nakikita nyo si Mentor Teresa, pumapayong pa niyan, as in malakas yung ulan. Sabi ko, thank you Lord, kasi kahit umulan, umaraw, bumagyo, wag lang bumaha. Makapag-deliver tayo ng products sa ating mga leaders. And ito, as you could see, si Mil ni Ruth, yung naka-white, siya po yung hydrated, na ano tawag yun, na ipag-drive po kita. Okay, opo, Mentor Jen. Si Milnie po ay isang natutulog ko po na leader siya. Pero nung nakita niya yung car, ayan, first meet niya sa car, kinaumagahan, sabi niya sa akin, Mads yung tawagan naming dalawa. Sabi niya, maipapatok ako sa'yo. At yan, nagtok kami sa bukid. Ang dami niyang pinatok sa akin. Kumbaga, gumising yung mga natutulog niyang lamang dugo. At eto, pinagdadrive ko rin yung leaders natin. Offline talk din yan. Dami. Yan, si Ray. Ano lang yan, supportive lang yan sa akin, pero hindi yan nagpapatok. Hindi yan dedicated sa business, pero nang nakita niya at sinama ko siya sa casa, sabi niya, ako din, gusto ko rin ng sasakyan. Kumbaga, nagising yung mga natutulog nilang puso doing this business. So, gayan kagaling, ganyan mag-support si God kasi talagang maa-amaze ka lang if God really moves your way. Ayan, nag-offline to kami sa restaurant, dala-dala na namin. It's hassle-free for us. At ito, yung mga tao behind my success, and I am so grateful to all of you. Tutulo na naman yung luha ko. Kasi kung hindi po sa tulong ninyo, wala po ako sa ganito. So aside from God, I am so grateful, Mentor Ikay. Ito lang kasi yung sabi ni God, no? Na God can use someone who is willing to journey with you. Kasi honestly po, dito po sa akin, sa Iloilo, ako lang po mag-isa. 001. Wala po, yung mentor ko po kasi, di ba, nakasampa sa barko. So, yun lang yung every time na nagtuto kaming dalawa kapag bababa siya. That is why I'm so grateful sa mga tao kahit online lang. Pero pinaniniwalaan ako. And ito nga sabi ni God, He will send the right people. And all you need to do is to open your heart so that they can also influence your life. And yes, I am so grateful to these people, Lord, na binigay niyo po sa akin. Kasi kung wala po sila, wala po ako ngayon dito. Sa harapan ng maraming tao na nagsasalita. Kahit online ko lang sila nakilala,
I'm so grateful kasi alam niyo po, dito po sa Iloilo, ako lang po mag-isa, din. Yung mga surroundings ko, negative pa. Ko teacher ko, negative. Yung ex ko, negative. Kaya ko po, ininvest yung oras at panahon ko sa online trainings para po ma-motivate ako, ma-enlighten ako ng mga taong ito. Thank you, Mentor Ruby. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami nakapag-join. Mentor Joyce, kung hindi dahil din sa'yo. Mentor Elsa, yan yung sa likod, hindi ka panipaniwala. Kasi yan yung sa likod ni Mentor Elsa. Yan na po yung mga boxes of barley na pinapadala niya sa amin, sa Team Iloilo. And thank you, Lord, for that. Ito, yung kapatid ko, ayan, kung kailan lang siya bababa. Yan lang yung time na magbabanding kami. Si Tita Nima na ang unang taong nagtiwala sa akin doing this business. Yan, yung mga best friend ko. sila yung natutulog pero ngayon nagising na. Mentor Joanna na tumutulong sa pag-process sa IBC Bacolod. Everything comes smoothly because of Mentor Joanna kapag nasa IBC Bacolod tayo. Ito, Mentor Jonas, Mentor Mina, Mentor Janet, kung hindi dahil sa kay Mentor Janet at kay Mentor Jonas, hindi kami nagkatagpo ni Mentor Mina. Kasi hindi namin pareho alam yung location namin. Hindi naman namin alam kung saan kami pupunta. But because of this two, nagkatagpo po kami ni Mentor Mina. And actually, sa pagpunta ko dyan ng Maynila, it's family gatherings. Pero sabi ko kay ate, hindi ako maggagala. Kailangan ko munang i-meet yung business partner ko, kaisa-isahang business partner ko dyan sa Maynila na si Mentor Mina. And I'm so grateful kahit in a short span of time na nagkakilala tayo, Mentor Mina. Na-meet ko kayo, oras lang, just a couple of hours, at least yung bonding natin ay napaka-solid na until now. Di ba? Eto, si Mentor Joseph B. Sinamahan talaga ako nito sa casa. Ito yung last niya na pag-uwi. Ito, na kung saan sabi niya, ano na yung car mo? Sabi ko kasi sinabihan ko siya na I want a car, Mentor Joseph. Sabi niya, sige, puntahan nating dalawa. Kahit struggle kami sa time, pinuntahan talaga namin at chinek niya. So, di ba? Kahit ibang team si Mentor Joseph, pero magkakasundo talaga mga Ilonggo at Ilongga na Mentor Joseph, no? And I'm so grateful yung ina-advise pa ni Mentor Joseph, wag ka mag-manual, mag-automatic. ito yun. Ito yung maganda. Yung ang saya lang natin, Mentor Joseph. And yung promise ko sa'yo, kapag nakuha na natin yung sasakyan, ako na yung susundo sa'yo. And yes, it will come, matutuloy na po yan kasi nandito na po yung sasakyan para sa ating team. Hindi na po sa aming team, kundi sa Team Eagles. Okay? So next, ito yung mga family ko sa city na sila po yung unang naniwala din sa akin through this business. And nung sinabi ko na kukuha ko ng sasakyan, sabi nila, sige, mag-practice ka na mag-drive dyan. So yung auto po nila, yung pinagpa-practicean ko ng drive. And also, grateful ako sa bago ako nagkaroon ng team. Ito po yung mga tao na to, shout out sa Team Angels and Team Victorious, Mentor Marvin, Mentor Noemi, Tita Dolores, di ba? May pa flower pa yan.
Di ba? So, ganyan po kami kalawing sa team namin. Kaya no wonder kung if you would see us offline na ganyan po kami ka-sweet kasi kahit online po, sweet po kami talaga. Kahit dito lang po kami nagkakilala sa Zoom. And also, Mentor Dan will always tapping on me, nangungulit when I think critically, he is the one who give the balance advice para mabalance ko po yung mga situation ko in life. So, I'm so grateful din sa tao na to as also my one call away mentor and um, oo, palaging nangungulit. So I thank you so much sa inyong lahat and dito lang po magtatapos ang storya ko na galing kay God. For now, this is my story for God's glory. And I am Cindy, Mentor Cindy. Thank you everyone. I am Mentor Cindy. You can call me Mentor Cindy. And to God be all the glory.